Kung ikukumpara sa apoy na necromancer na ipinatawag gamit ang mababang antas na materyales, malinaw na mas malaki ng husto ang apoy na necromancer na nasa harapan. Mula sa kasing laki ng kamao ay naging kasing laki na ng ulo ng isang matanda. Marahil dahil bilog ang kristal, medyo bilugan din ang apoy na necromancer na ito, parang mas makapal ng kaunti ang balat, mas malambot ng kaunti, hindi gaanong malinaw ang mga buto. Bakit mas lalo pa itong naging cute? Naramdaman ni Lin Mouyo na hindi ito angkop sa imahe ng kanyang propesyon. Malinaw na sistema ng walang kamatayan ang kanyang mga ipinatawag na nilalang, pero bakit ganito ka-cute? Sakit sa ulo. Sa ganitong paraan, sunod-sunod na ginamit ang mga kakayahan. Bagyong necromancer, yelong necromancer, lupang necromancer, kidlat na necromancer, liwanag na necromancer ay sunod-sunod na lumitaw. Bawat necromancer ay nakatapak sa isang aura sa ilalim ng mga paa nito. Sa kabuuan, 6 na necromancer ang walang tigil na lumilipad sa paligid ni Lin Mouyo. Sinuri ni Lin Mouyo ang attributes ng bawat necromancer, pinag-aralan ang kanilang mga kakayahan. Elementong necromancer, antas platinum, level 50. Lakas, 9,000 licks, 9,000 espiritu, 9,000 katatagan, 9,000 ang 6 na necromancer. Pare-pareho ang 4 na attributes, walang pagkakaiba. Ang pagkakaiba ay nasa iba't ibang elementong aura na taglay nila. Apoy na necromancer, aura ng nagngangalit na apoy pinapalakas ang aura ng nagngangalit na apoy sa lahat ng miyembro ng hukbo ng mga patay, nagdudulot ng pinsalang apoy sa lahat ng kaaway sa loob ng 1,000 metrong sakop. Ang lakas ng pinsala ay nakadepende sa level ng kakayahan at attributes ng necromancer. Bagyong necromancer, aura ng bagyo pinapalakas ang aura ng bagyo sa lahat ng miyembro ng hukbo ng mga patay, makabuluhang pinapataas ang bilis ng hukbo ng mga patay. Ang epekto ay nakadepende sa level ng kakayahan at attributes ng necromancer. Yelong necromancer, aura ng yelo pinapalakas ang aura ng yelo sa lahat ng miyembro ng hukbo ng mga patay, nagdudulot ng epekto ng pagyeyelo sa lahat ng kaaway sa loob ng 1,000 metrong sakop. Ang epekto ng pagyeyelo ay nakadepende sa level ng kakayahan at attributes ng necromancer. Lupang necromancer, aura ng lupa pinapalakas ang aura ng lupa sa lahat ng hukbo ng mga patay, makabuluhang pinapataas ang kakayahan sa depensa ng hukbo ng mga patay. Ang epekto ay nakadepende sa level ng kakayahan at attributes ng necromancer. Kidlat na necromancer, aura ng kidlat pinapalakas ang aura ng kidlat sa lahat ng hukbo ng mga patay, nagdudulot ng pinsalang kidlat sa lahat ng kaaway sa loob ng 1,000 metrong sakop, may kakayahang magdulot ng epekto ng pagkaparalisa. Ang lakas ng pinsala ay nakadepende sa level ng kakayahan at attributes ng necromancer. Liwanag na necromancer, aura ng banal na liwanag pinapalakas ang aura ng liwanag sa lahat ng hukbo ng mga patay, pinapataas ang resistensya sa pinsalang elementong liwanag ng hukbo ng mga patay, pinapataas ang lakas ng atake ng hukbo ng mga patay laban sa mga halimaw na sistema ng kadiliman. Ang epekto ay nakadepende sa level ng kakayahan at attributes ng necromancer. Pagtingin sa bawat elementong aura na lumitaw, 6 na malalaki at maliliit na aura ang maayos na bamalat sa ilalim ng mga paa ng hukbo ng mga patay. 5 makukulay na ilaw ang nagpapaliwanag sa buong lupa, napakaganda. Ang hukbo ng mga patay ay nagbago at naging hukbo ng banal na liwanag sa ilalim ng pagpapalakas ng iba't ibang uri. Kahit si Lin Mouyo ay mahirap isipin kung gaano kalakas ang hukbo ng mga patay. Ang mga kaaway ay hindi pa man nakakalapit, unang masusunog ng apoy, pagkatapos ay tatamaan ng kidlat, at susunod ay kailangan pang tiisin ang epekto ng pagyeyelo. Tiyak na magdudulot ito ng desperasyon sa mga tao. Natuklasan ni Lin Mouyo na bawat 10 level ay isang malaking pagbabago. Hindi lamang ang komprehensibong pagtaas ng talento ang tataas ng isang level, ang mga bagong kakayahan ay kadalasang isang pagbabagong nakakabasag. Malakas, talagang napakalakas. Matapos masanay sa 6 na uri ng aura na dala ng elementong necromancer, itinutok ni Lin Mouyo ang kanyang target sa isang halimaw sa malayo. Ngumiti si Lin Mouyo nang walang mabuting intensyon. Ikaw na yan. Iyon ay isang kawan ng mga mailap na lobo sa talampas. Sa talampas, ang mailap na lobo sa talampas at antelope sa talampas ang pinakamarami. Ang dalawang uri ng halimaw na ito ay nabubuhay sa mga kawan. Bawat kawan, kung kaunti ay 4 hanggang 5, kung marami ay 10. Ang kawan ng mga mailap na lobo na tina-target ni Lin Mouyo ay hindi marami, hindi rin kaunti, tamang-tama lang na 8. Nakalakang kamalayan sa 8 mailap na lobo sa isang iglap, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay. Kakayahang piitan ng mga buto.
Walong mailap na lobo ang hindi nakakibo, agad na itinali ng piitan ng mga buto. Nanigas ang kanilang buong katawan. Sa ibabaw ng kanilang katawan, lumitaw ang isang manipis na patong ng mga buto. Ang mga butong ito ay parang mga kadena na mahigpit na nagtali sa kanila. Kasabay nito, sa mga buto ay may ilang maliliit na tinik na tumusok sa kanilang balat. Agad na nagkabisa ang epekto ng pagkaparalisa. Ang mga mailap na lobo na ito ay hindi makakilos. Dahil din sa pagkakaroon ng mga butong ito, matapos matali, ang kanilang kakayahan sa depensa ay tumaas ng husto, ang pinsalang natatanggap ay nabawasan ng 50%. Ang piitan ng mga buto, level 1, ay tumatagal lamang ng 1 segundo. Ngunit dahil sa pagkakaroon ng talento ng komprehensibong pagtaas na antas Diyos, ang tagal ng pagtatali ay tumaas ng 60 beses, naging 60 segundo. Kasabay nito, ang tagal ng pananatili ay naaapektuhan din ng level ng halimaw, bilang ng halimaw, attributes ng halimaw, at iba pang mga kadahilanan. Kung gaano katagal talaga ito maaaring manatili ay nakadepende sa bawat uri ng halimaw, hindi maaaring magbigay ng eksaktong paghatol. Gayunpaman, iniisip ni Lin Moyo na ang isang kakayahang level 1 lamang na ginamit sa mga halimaw na may level na mahigit 25 hanggang 45 ay lubhang mababawasan ang epekto. Totoo nga, pagkatapos lamang ng 3 segundo, ang mga buto sa katawan ng mga mailap na lobo ay sabay-sabay na naglaho. Ang mga mailap na lobo na nakawala sa pagkatali ay yumalulong at sumugod. Ngunit hindi pa man sila nakakasugod ng 2 metro, isa na namang pangkat ng piitan ng mga buto ang bumagsak sa kanila. Pagkatapos ng 3 segundo, muling naglaho ang piitan ng mga buto. Ngunit hindi sila binigyan ni Lin Moyo ng pagkakataong sumugod. Muling bumagsak ang piitan ng mga buto. Sa pamamagitan ng maraming pagsubok, nalaman na ni Lin Moyo ang epekto ng piitan ng mga buto. Habang mas maraming halimaw ang sabay-sabay na itinatali, mas umiikli ang tagal ng pagtatali. Habang mas mataas ang level ng halimaw, mas malakas ang attributes, mas umiikli rin ang tagal ng pagtatali. Gamit ang kanyang kasalukuyang kakayahang level 1 bilang halimbawa, matapos mapalakas ng talento, ang tagal ng pagtatali ay 60 segundo. Kapag nagtali ng isang mailap na lobo, maaaring itatali ito ng mga 20 segundo. Kung itatali niya ang 8 mailap na lobo ng sabay-sabay, maaari lamang silang atali ng wala pang 3 segundo. Isa pang punto ay ang kakayahang piitan ng mga buto na ito ay kumukonsumo ng napakalaking lakas ng espiritu. Bawat dagdag na halimaw na itinatali, ang lakas ng espiritong nauubos ay doble. Ang kakayahang level 1 na nagtali ng isang mailap na lobo ay nangangailangan ng mga 100 puntos ng lakas ng espiritu. Kung itatali ang 8 mailap na lobo ng sabay-sabay, mauubos ang 800 puntos ng lakas ng espiritu. Kung tataas ang level ng kakayahan, tataas pa ang pagkonsumo. Ang ganito kalaking pagkonsumo, kung papalitan ng ibang propesyon ng sistema ng mahika sa level 50, ay mayroon lamang mga 40,000 lakas ng espiritu. Ang pagtali ng maraming target ng sabay-sabay, kung gagawin ng maraming beses, halos mauubos na rin ang lakas ng espiritu. Bukod dito, kung gagamitin ng sabay-sabay sa maraming target, ang tagal ng pagtatali ay lubhang mababawasan, na nagpapababa sa praktikal na gamit nito. Ngunit para kay Lin Moyo, lubusan na niyang naintindihan ang pangunahing punto ng kakayahang ito. Ang pinakamalaking kahirapan sa pagsasanay ng kakayahang piitan ng mga buto ay ang napakalaking pagkonsumo ng lakas ng espiritu. Ngunit wala siyang pakialam sa pagkonsumo ng lakas ng espiritu, kaya ang pinakamalaking kahirapan sa pagsasanay ay wala na rin. Ngayon, umabot na siya sa level 50, nagmamay-ari ng 30 hukbo ng mga patay, bawat hukbo ng mga patay ay may 900 kalansay, sa kabuuan ay 27,000 kalansay, na sabay-sabay na nagbabahagi sa kanyang pagkonsumo ng lakas ng espiritu. Kung mauubos ang ganito kalaking lakas ng espiritu, tanging isang multo lamang ang makakagawa nito. Nagsimulang isagawa ni Lin Moyo ang kakayahan ng walang pag-aalala. Ang ilang mailap na lobo sa harapan niya na ginamit niyang pang-eksperimento ay tuluyan ng naging isang trahedya. Ang piitan ng mga buto sa kanilang katawan ay patuloy na nire-refresh. Sila rin ay laging nasa estado ng pagkaparalisa, naninigas ang buong katawan, hindi makakilos. Maliban sa mga mata na maaari pang gumalaw, kahit tunog ay hindi sila makagawa. Pagkatapos, kahit si Lin Moyo ay naglaro pa ng archery pakaliwat pakanan. Bawat segundo ay maaaring isagawa ang kakayahan ng 4 hanggang 5 beses.
Ang level ng kakayahan ay tumataas ng kasing bilis ng kidlat, mas mabilis pa kaysa noong nagsasanay ng pagtawag sa elementong necromancer. Muling ipinakita ni Lin Moyo ang kanyang ugaling malupit sa sarili. Sa loob lamang ng wala pang 2 araw, nasanay niya ang piitan ng mga buto hanggang sa level 50. Piitan ng mga buto, level 50, itinatali ang isang target o maraming kaaway, nagdudulot ng epekto ng pagkaparalisa. Ang mga kaaway na nakatali ay hindi makakakilos o makakaganti, nababawasan ng 50% ang pinsalang natatanggap. Ang tagal ng pagtatali ay 50 segundo, magbabago ayon sa attributes at level ng kaaway, at bilang ng mga itinatali. Ang piitan ng mga buto. Level 50, ang tagal ng pagtatali ay umabot sa 50 segundo. Ang lakas ng espiritong nauubos ay umabot sa nakakagulat na bilang na 5,000 puntos. Ito ay ang pagkonsumo lamang kapag nagtali ng isang halimaw. Kung itatali ng sabay-sabay ang 8 tulad ni Lin Moyo, ang buong lakas ng espiritu ng isang propesyonal na sistema ng mahika sa level 50 ay tinatayang mauubos sa isang beses lamang na pagsasagawa ng kakayahan. Tanging si Lin Moyo lamang ang makakagamit nito. Matapos umakyat sa level 50 at matutunan ang 3 bagong kakayahan, tanging ang pakpak ng mga patay na kidlat na lamang ang hindi pa tumataas ang level. 9 na minuto bago may sigawa ulit. Kahit na hindi pinalampas ni Lin Moyo ang kahit isang pagkakataon, aabutin pa rin ang ilang araw bago tumaas ng isang level. Napakabagal ng bilis ng pag-level up. Gayunpaman, walang pakialam si Lin Moyo dito. Dahil sa pagkakaroon ng talento ng komprehensibong pagtaas, ang pakpak ng mga patay na kidlat, level 2, ay sapat na para lumipad sa loob ng 20 minuto. Ang cooldown ay 9 na minuto lamang. Maaari na nitong payagan siya at ang hukbo ng mga patay na makipaglaban sa himpapawid sa mahabang panahon. Matapos sanayin ng mga kakayahan, tuluyan ng nakahinga ng maluwag si Lin Moyo. Tiningnan niya ng kaunti ang kanyang attribute sa level 50, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang kanyang kasalukuyang attributes ay talagang mataas ng nakakatakot. Kung malalaman ito ng ibang mga manlalaro, maaari lamang nilang sabihin ang isang salita, halimaw. Lin Moyo propesyon, natatanging pinuno ng mga patay na necromancer level, 50, 0%, lakas, 7,473 licks, 7,473 espiritu, 19,861 katatagan, 9,073 espesyal na attributes, 0% pagbawas sa pisikal na pinsala, 80% pagbawas sa pinsalang elementong liwanag, 80% pagbawas sa pinsalang elementong kidlat, 50% pagtaas sa lakas ng buhay. Kagamitan, wala, espasyo ng pagtawag, 900 hukbo ng mga patay, 30 its espasyo ng necromancer, 6 mga katangian, lakas ng banal, level 50. Mga talento, natatanging komprehensibong pagtaas, level 6, natatanging komprehensibong koneksyon mga passive na kakayahan, estado ng immunity, paglilipat ng pinsala, resistensya sa elemento, level 1, pisikal na resistensya, level 1, mga aktibong kakayahan, baga ng kaluluwa, level 50, pagsabog ng bangkay, level 7, bal-araw ng buto, level 50, pangil ng buto, level 50, pagtawag sa kalansay na mandirigmang berserker, level 50, pagtawag sa kalansay na mago, level 50, pagtawag sa kalansay na banal na mamamana, level 50, pagtawag sa general na necromancer, level 50, pagtawag sa elementong necromancer, level 50, sumpa ng kahinaan, level 50, lakas ng hukbo, larangan ng pagpatay, hindi magagamit, ang kabuoang attributes ay umabot sa nakakagulat na bilang na 430,000, mas mataas ng husto kaysa sa boss ng mundo na may parehong antas. Ayon sa alam ni Lin Moyo, ang mga manlalaro ng sistema ng alamat na nasa panggitnang antas sa level 50, ang kabuoang attributes ay nasa pagitan lamang ng 120,000 hanggang 130,000. Kahit na mayroong mga pambihirang pagkakataon, ang kabuoang attributes ay napakabihirang lumampas sa 150,000. Samantalang siya, umabot na sa 430,000, halos 3 beses ng iba. Sa ganitong attributes, ang lakas ay lumalampas sa mandirigma, ang liksi ay lumalampas sa asesino, ang katatagan ay lumalampas din sa kabalyero. Tungkol naman sa attributes ng espiritu, hindi na kailangang sabihin, maraming beses na mas mataas kaysa sa ibang propesyon ng sistema ng mahika.
Idagdag pa ang maraming katangian ng immunity sa pinsala, passive na kakayahan ng dalawahang resistensya sa elemento at pisikal, at mayroon pang estado ng immunity sa paglilipat ng pinsala, kasama ang hindi mabilang na aktibong kakayahan sa pag-atake. Ang malakas na hukbo ng mga patay na may nakakagulat na lakas. Ang pagsabog ng bangkay ay umabot na rin sa level 7. Pag-atake, kontrol, sumpa, lahat ng uri ng kakayahan. Sa sandaling ito, kahit si Lin Moyu ay nararamdaman na medyo halimaw na siya. Tinatayang sa kasaysayan ng lahi ng mga tao, walang sino man ang umabot sa ganitong antas. Kung hindi niya mapapatay si Panginoong Liet Dim na nasa level 10 habang wala pa siyang level 50, at magiging general na banal na may 2 bituin. Muling sinuri ang pagbabago sa attributes ng mga kalansay. Pumalakpak si Lin Moyu. Oras na para pumunta sa walang hanggang larangan ng digmaan. 7 araw na walang tigil na pagsasanay ng mga kakayahan. Pagbalik sa maliit na hardin ng banal na puti, inihanda na ni Meng Anwen ang teleportation array patungo sa walang hanggang larangan ng digmaan. Si Bai Hiyuan ay nasa malayong kuta BLG. 8 na, ipinakita ni Lin Moyu ng kaunti ang epekto ng elementong necromancer kay Meng Anwen. Humanga si Meng Anwen at sinabing, hindi ko inaasahan na may ganitong uri ng kakayahan. Sa ilang antas, maaaring palitan nito ang epekto ng banal na kabalyero ng liwanag. Ang iyong propesyon ay lalong nagiging comprehensible. May ganito ring pakiramdam si Lin Moyu. Pinalitan ng general na necromancer ang nangingibabaw na hukbo gamit ang 3 kasalukuyang kakayahan. Pinalitan naman ng elementong necromancer ang banal na kabalyero ng liwanag. Ang mga kakayahan ni Lin Moyu ay ganap na sistematiko, hindi nakadepende sa anumang ibang propesyon. Higit sa lahat, sa katotohanan, ganoon nga talaga. Si Lin Moyu ay hindi tumatanggap ng anumang pantulong na estado, maaari lamang siyang umasa sa sarili niya. Guro, saan maaaring makakuha ng mas mataas na antas na elementong materyales? Kung nais mapataas ang elementong necromancer, maliban sa level ng kakayahan, ang pinakamahalaga ay ang mataas na kalidad at mataas na antas na elementong materyales. Sinabi ni Meng Anwen, marami pa rin. Halimbawa, sa kasalukuyan, sa ibabang espasyo at itaas na espasyo ng walang hanggang larangan ng digmaan, mayroong ilang espesyal na materyales. Halimbawa, ang nagliliyab na rosas sa langit ay isang elementong apoy na materyal na antas alamat. Mayroon ding bituin ng mabigat na tubig na isang elementong tubig na materyal na antas alamat. Ngunit, ang mga bagay na ito ay hindi madaling makuha. Habang mas mataas ang antas ng materyales, mas mahirap itong makuha. Maliban sa labas ng walang hanggang larangan ng digmaan, sinabi pa ni Meng Anwen ang ilang lugar kung saan maaaring makakuha ng elementong materyales na antas alamat, ngunit hindi ito madaling makuha, at napakataas din ng hirap. Kahit ang pinakamurang mga bagay sa loob ng mga piitan sa imperyo, tanging ilang boss lamang ng mga piitan na nasa itaas ng level 80 ang may napakababang tsansang maghulog ng materyales na antas alamat. Hindi rin ito madaling makuha. Kung hindi, ang lahi ng mga tao ay magkakaroon din ng hindi kakaunting kagamitang antas alamat. Sa isang iglap, ang demonyong espada ng kalaliman ay nawala ng malay. Sinamantala ni Mu Chen ang pagkakataon para tumakas. Ang mga atake ng demonyong tebak ng kalaliman mula sa himpapawid ay sunod-sunod na naiwasan ni Mu Chen. Ang kanyang likas na talino sa pakikipaglaban ay nagpakita ng napakalaking epekto, na nagpahintulot sa kanyang malampasan ang karaniwang saklaw ng intuwisyon ng tao. Paulit-ulit niyang naiwasan ang mga atake ng demonyong tebak ng kalaliman. Ilang beses na ginawa ni Mu Chen ang ganito, pinapatulog ang demonyong espada ng kalaliman. Galit na umungol ang demonyong espada ng kalaliman. Ang buong katawan nito ay naglabas ng maitim na liwanag, at sa mga braso nito ay may umuusok na apoy mula sa kalaliman. Ang mga apoy na dumadaan ay lumilipad patungo kay Mu Chen. Bawat pagkakataon ay nagdudulot ng malubhang pinsala kay Mu Chen. Ang mga espada ng enerhiya sa itaas ng kanyang ulo ay humahabi na rin ng isang lambat, na lalong nagpapahirap sa kanya na umiwas. Kumuha ng gamot si Mu Chen at ininom ito. Ngayon, ang iniisip niya ay kailangan niyang magtiis pa ng kaunti. Sinikap niyang tumakbo papalayo ng kaunti, upang makakuha ng kaunting oras para sa pangkat ni Jialan Yiwu sa likuran niya. Ang kanyang pagtakbo ay nakaakit din ng hindi kakaunting mga halimaw sa pangunahing lugar, na nagdulot sa kanya ng sunod-sunod na kapahamakan habang tumatakas. Sa loob lamang ng ilang minuto, pagod na siya. Sa huli, hindi na siya makatakbo pa.
Sa wakas, isang nakakatakot na daloy ng espada ng enerhiya ang lumipad sa kanyang harapan. Ang espada ng demonyong espada ng kalaliman sa kanyang likuran ay bumagsak na rin. Kahit gaano pa kalakas ang kanyang likas na talino sa pakikipaglaban, sa sitwasyong ito, wala na siyang paraan para umiwas. Mapait nang umiti si Mu Chen. Sa pagkakataong ito, marahil ay mamamatay na talaga ako. Hindi niya alam kung bakit sa ganitong mapanganib na sandali, biglang lumitaw sa kanyang isipan ang anino ni Lin Moyu. Hindi niya naisip na tumakas patungo sa kinaroroonan ni Jialan Yiwo, hindi rin niya naisip kung sapat na ba ang layo na kanyang nailayo. Sa sandaling ito, ang kanyang subconscious ay tanging si Lin Moyu lamang ang naaalala. Ipinikit ni Mu Chen ang kanyang mga mata, walang bahid ng takot sa kanyang mukha. Ilang segundo ang lumipas, hindi dumating ang inaasahang sakit. Minulat ni Mu Chen ang kanyang mga mata, nakita ang nakakasilaw na puting liwanag bal-araw ng buto. Isang malinaw na kagalakan ang lumitaw sa mga mata ni Mu Chen. Ang paglitaw ng bal-araw ng buto ay nangangahulog ang dumating na si Lin Moyu. Tumingala siya, sa gitna ng mga bakal na rehas, agad niyang nakita si Lin Moyu na nakatayo sa himpapawid. Walang pakialam si Mu Chen sa demonyong espada ng kalaliman na sumusugod na sa kanyang harapan, hindi rin niya pinansin ang nakakatakot na espada ng enerhiya na bumabagsak mula sa himpapawid. Kahit ang paparating na boss ay hindi niya pinansin. Ngumiti siya at kumaway kay Lin Moyu. Ang bal-araw ng buto ay kumikinang. Matapos idagdag ang talento, ang depensa ng bal-araw ng buto ay tumaas na katumbas ng 300,000 na katatagan. Kahit na ang demonyong tibak at demonyong espada ng kalaliman na nasa itaas ng level 60 ay buong lakas na umatake, hindi nila ito kayang basagin sa maikling panahon. Nagulat ang demonyong espada ng kalaliman sa biglaang paglitaw ng bal-araw ng buto. Pagkatapos lamang nito nakita si Lin Moyu. Isang hamak na level 50, may kakayahan pa palang lumipad. TSK, pagkain na kusang lumapit sa pinto. Mas masarap ang lasa kapag kinain pareho ang lalaki at babae. Nakita rin ng demonyong tibak ng kalaliman si Lin Moyu, ngunit ang atensyon nito ay nakatuon pa rin kay Mu Chen, kaya hindi ito kumilos laban kay Lin Moyu. Hindi may kakaila, ang kakayahang umakit ng puot ay tanging ilang kakayahan lamang ng kabalyero ang makakagawa. Isang segundo ang lumipas, natanggap ni Mu Chen ang imbitasyon sa grupo mula kay Lin Moyu. Mabilis siyang umalis sa naunang grupo at piniling sumali sa grupo ni Lin Moyu. Isang pulang liwanag ang kumislap. Sumpa, bumagsak kakakayahang sumpa ng kahinaan. Pagkabisa pa lamang ng sumpa, ang demonyong espada ng kalaliman, demonyong tibak ng kalaliman, ang boss, at ilang mga halimaw na nahila ay biglang sabay-sabay na natigilan, hindi makagalaw. Ang demonyong tibak ng kalaliman ay diretsyong nahulog mula sa himpapawid. Kakayahang piitan ng mga buto. Tila huminto ang oras, lahat ay nakatali. Ang hukbo ng mga patay ay sumugod kasunod nito. Ang pangkat ni Jialan Yiwo ay tumakbo ng malayo, mahigit 100 kilometro na ang nalayo. Biglang lumitaw ang kalungkutan sa kanilang mga mukha. Si Mu Chen ay umalis na sa grupo. Alam nilang patay na si Mu Chen. Bawat isa sa kanila ay umiyak ng buong pait. Umiiyak habang sumisigaw si Jialan Yiwo, huwag kayong umiyak. Takbo pa tayo. Humanap tayo ng magandang lugar para magtayo ng lapida para kay Chen. Pagkatapos, babalik tayo para buhayin si Chen. Sa hinaharap, dadalhin natin siya para tingnan ang sarili niyang lapida. Ang demonyong espada ng kalaliman at demonyong tibak ng kalaliman na nakakulong sa piitan ng mga buto ay napatingin sa kalansay na mandirigmang berserker na bumabagsak sa kanilang ulo. Hindi sila mga ordinaryong halimaw, sila ay mga demonyo na may kaalaman, marunong mag-isip, marunong magpumiglas, marunong matakot. Ang takot ay sumibol sa kanilang mga mata. Sino ito? Bakit hindi ako makagalaw? Bagaman may mga tanong sa kanilang isipan, wala nang oras para mag-isip pa. Kung mag-iisip pa sila, mamamatay na sila. Sa martilyo ng kalansay na mandirigmang berserker, kumislap ang pulang liwanag. Naramdaman din nila ang banta sa kanilang buhay. Bang, 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 sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang mga tunog. Ang mga braso ng demonyong espada ng kalaliman ay sumabog ng pira-piraso. Bawat pagsabog, hindi mapigilan ang katawan nito na bahagyang manginig, sobrang sakit. Ang mga braso ay hindi lamang sandata nila, pagkatapos ng level 60, ang mga braso ay mayroon pang ibang gamit, iyon ay ang protektahan ng buhay. Nang sumabog ang mga braso, naglabas ng malakas na puwersa ang katawan nito.
Matapos sumabog ng sunod-sunod ang 4 na braso, nabasag ang piita ng mga buto sa labas ng katawan nito. Muli siyang nakalaya. Sa sandaling ito, dumating na rin ang martilyo ng kalansay na mandirigmang berserker. Pagsabog ng kabaliwan, level 2, ang pinsalang idinudulot sa target ay katumbas ng 600% ng sariling lakas. Cooldown, 10 minuto. Gaano kalakas ang attributes ng kalansay na mandirigmang berserker, level 50. Matapos maranasan ang pagtaas ng talento, ang attributes ng lakas ay umabot na sa 252,000. Idagdag pa ang 50% pagtaas mula sa general na necromancer, ang attributes ng lakas ay halos 380,000 na. At may dagdag pang 600% pagtaas. Ang isang hampas na ito, halos sa isang iglap, ay pumatay na sa demonyong espada ng kalaliman. Naramdaman ng demonyong espada ng kalaliman ang kamatayan. Sa huling sandali, itinaas nito ang kanyang braso. Ang braso ay naging isang malaking espada, sinangga ang martilyo. Crack! Nabali ang braso. Ang dugo ng demonyo ay bumulwak na parang bukal. Sumigaw ito ng buong pait, mabilis na lumipad paitaas, tumakas ng hindi man lang lumingon. Sa kanyang mga mata, ang batang ito na nasa level 50 ay masyadong nakakatakot. Tungkol naman sa demonyong tibak ng kalaliman, batay sa kaisipang, mamatay kaibigan, hindi ako mamatay, walang pakialam ang demonyong espada ng kalaliman dito. Sa mundo ng kalaliman, ang malakas ang mananaig, walang tinatawag na kaibigan. Kakalipad pa lamang niya, narinig niya ang isang sigaw. Alam niyang patay na ang demonyong tibak ng kalaliman. Natakot siya ng husto kaya't hindi na siya ng ahas lumingon, lumipad na lamang palabas. Bang! Ang buong katawan niya ay parang bumangga sa isang pader na tanso, malakas na tumalsik pabalik. Pagtingala niya, nakita niya si Lin Moyu na nakatayo sa kanyang harapan, may kumikinang dingbal araw ng buto sa katawan. Lubhang natakot ang demonyong espada ng kalaliman, malinaw na hindi niya napansin na tinamaan na siya ng sumpa. Gaano kabagal ang bilis? Ang kanyang kasalukuyang bilis ay pinakamataas na ilang dosenang metro lamang bawat segundo, malayong malayo sa 600 metro bawat segundong bilis ni Lin Moyu. Sa isang iglap, nahabol na siya ni Lin Moyu. Hindi ka makakatakas. Sa tabi ni Lin Moyu, lumitaw ang 10 kalansay na mago, 10 kalansay na banal na mamamana, level 50. Kailangan ko ring subukan ang lakas sa pakikipaglaban ng mga kalansay na mago at banal na mamamana. Kanina lamang, pinatunayan na ng kalansay na mandirigmang berserker ang lakas nito, 2 o 3 beses lamang ay napatay na ang demonyong tibak ng kalaliman. Sa harap ng mga matang puno ng takot ng demonyong espada ng kalaliman, sunod-sunod na sumabog ang mga elemento, kasabay ng pagtusok ng matatalim na palaso sa kanyang katawan. Malubha na siyang nasugatan, ngayon ay muli siyang sumigaw ng buong pait, nahulog mula sa himpapawid. Nasa kalagitnaan pa lamang ng daan, dumating na ang pangalawang bugso ng atake. Ang mga kalansay ay hindi titigil dahil lamang nahulog siya. Sa proseso ng pagbagsak, kinailangan niyang tiisin ang 3 bugso ng atake mula sa mga banal na mamamana, 2 bugso ng pagsabog ng elemento mula sa mga kalansay na mago. Nang bumagsak ang demonyong espada ng kalaliman sa lupa, patay na ito nang hindi na maaaring mamatay pa. Pinatay ni Lin Moyu ang 2 demonyo sa isang iglap. Inilabas niya ang isang hukbo ng mga patay na may 900 na bilang, mabilis na sumugod sa boss ang batong halimaw na ubod uri, pinunong halimaw level, 60 lakas, 120,000 licks, 40,000 katatagan, 120,000 mga kakayahan, malakas na hampas, pagyanig ng lupa mga katangian, 40% pagbawas sa pinsalang elemento, 50% pagbawas sa pisikal na pinsala. Ang boss ay isa lamang ordinaryong pinunong halimaw, ang kabuoang attributes ay 320,000 lamang. Mas mababa pa kaysa sa pulang buwang demonyo, level 55. Ang attributes ng mga boss na halimaw na nasa level 60 pataas ay tataas din ng husto, ngunit malinaw na hindi kasama ang boss na nasa harapan na tamang-tama lang na nasa level 60. Ang pagharap sa isang ordinaryong boss, walang kakaiba, ngunit ang paggamit ng isang buong hukbo ng mga patay ay maituturing ng pagbibigay ng sapat na respeto. Hindi na tiningnan ni Lin Moyu ang resulta, bumaba siya sa tabi ni Mu Chenchen. Iniligtas na naman kita. Noong nakaraan, sa pangunahing lugar din. Sa sandaling ito, si Mu Chenchen ay nalulunod pa rin sa pakiramdam ng pagkagulat at kagalakan. Narinig niya ang sinabi ni Lin Moyu, ngumiti siya. Salamat, ha. Maging praktikal ka.
Prangkang sinabi ni Lin Moyo, gusto kong pumunta sa sentro ng pangunahing lugar. Sumama ka sa akin. Walang pag-aalinlangang sumang-ayon si Mu Chenchen. Sige, walang problema. Nagpaalala si Lin Moyo, sa pagkakataong ito, maaaring mapanganib. Hindi ka ba natatakot mamatay? Umiling si Mu Chenchen. Hindi takot. Nandito ka naman, hindi ako mamamatay. Tumawa si Lin Moyo. Hindi niya alam kung talagang hindi siya natatakot o masyado lang siyang nagtitiwala sa kanya. Pinatay ang batong halimaw na ubod. Karanasan dagdag 1,800,000, nakuha, ubod ng bato. Sa pamamagitan ng teknik sa pagkolekta, nakuha, espada ng ubod ng bato. Espada ng ubod ng bato, eksklusibo para sa kabalyero, sandatang antas platinum. Kabuoang attributes dagdag 2800, pagtaas ng pinsala ng mga kakayahan sa pag-atake ng uri ng kabalyero dagdag 80%. Parehong walang kwenta ang dalawang kagamitan. Sinulyapan lamang ni Lin Moyo at itinapon agad sa espasyo ng imbakan. Ngayon, mataas na ang kanyang pamantayan. Ang ganitong uri ng produkto ay hindi na pumapasa sa kanyang paningin. Sa mga mata ni Mu Chenchen, kumikinang ang maliliit na bituin. Naging napakagaling mo na. Siya pa rin ay kasing simple ng isang blankong papel, lahat ng saya at galit ay nasa kanyang mukha. Kung ano ang nasa isip niya, iyon ang sinasabi niya, puno ng katapatan. Hindi rin gaanong mapagkumbaba si Lin Moyo. Katamtaman lang. Kailangan mo bang magpahinga sandali? Umiling si Mu Chenchen. Hindi na kailangan, hindi na kailangan. Magpapahinga ako habang naglalakad. Ang kanyang attributes ay parang sa mandirigma, malakas ang pisikal na lakas, mabilis ang paggaling. Bagaman kanina ay bahagya siyang nasugatan at medyo pagod, sa loob lamang ng ilang minutong ito, marami na siyang nabawi. Hanggat hindi na siya lalaban, mabilis siyang makakabawi. Hindi na rin nagpatuloy sa paglipad si Lin Moyo. Sa pangunahing lugar, hindi rin angkop ang paglipad. Sa pagkakataong ito, ang kanyang pagpasok sa pangunahing lugar ay mas madali ng hindi mabilang na beses kaysa dati. Isang hukbo ng mga patay lamang ang ginamit ni Lin Moyo para buksan ang daan, ang iba ay hindi na kailangang alalahanin. Ang mga ordinaryong halimaw sa pangunahing lugar ay hindi kayang pigilan ang mga hakbang ng hukbo ng mga patay. Kalahating araw ang lumipas, tuluyan nang nakabawi si Mu Chenchen. Muli siyang masigasig na ginawa ang kanyang trabaho. Ang mga paputok ng teknik sa pagkolekta ay namumukadkad sa pangunahing lugar. Sa totoo lang, hindi mo na kailangang gawin yan. Ang mga ordinaryong halimaw na ito ay walang magagandang bagay na makukuha. Marahil ay minamaliit ni Lin Moyo ang mga materyales na nahuhulog mula sa mga ordinaryong halimaw. Tutal, mga ordinaryong halimaw lamang sila na nasa itaas ng level 6 na po. Pinakamataas na ay ilang ordinaryong materyales na antas platinum lamang. Bahagyang umiling si Mu Chenchen. Kahit papaano, mayroon pa ring kaunting halaga. Sinabi ni Ate Iwo na sa hinaharap, maraming pagkakagastusan. Ang level 6 na pong ay nangangailangan ng napakaraming balumbo ng panggitnang antas na kakayahan. Mayroon pang level 70, level 80, mas lalong kailangang bumili ng mas mataas na antas na balumbo ng kakayahan. Kung hindi, hindi rin madyay gising ang aking mga kakayahan. Narinig ni Lin Moyo ang sinabi niya, ngayon lamang niya naisip. Ang propesyon ni Mu Chenchen ay medyo espesyal din. Ang dalubhasa sa pagkolekta ay isang propesyon na hindi gaanong napapansin. Kahit ang mga guro sa akademya ng Xiaojing ay walang mahanap na angkop na tao. Katulad din niya, kailangan din niyang umasa sa balumbo ng kakayahan. Bukod dito, kung sa level 70 ay hindi magkakaroon ng pag-angat ng propesyon, ang mga kakayahan sa level 70 ay mangangailangan ng mas mataas na antas na balumbo ng kakayahan. Ang balumbo ng mataas na antas na kakayahan, bawat isa ay nagkakahalaga ng 1 bilyon, napakamahal. At hindi lamang 1 o 2 balumbon ang sapat, maaaring kailanganin ng ilang dosina, ilang daan. Nagtanong si Lin Moyo, hindi mo ba sila kinamumuhian? Sila, noong una. Hindi agad nakasagot si Mu Chenchen, pagkatapos ay napagtanto niya kung sino ang tinutukoy ni Lin Moyo na, sila. Katulad din, bahagya siyang umiling. Hindi kinamumuhian. Bakit ko sila kamumuhian? Si Jialan, Iwo ay may pagkakataon ding ilayo ang mga demonyo ng kalaliman. Bukod dito, siya ay isang kabalyero, mas malaki ang tsansa niyang mabuhay kaysa sa iyo. At saka, maaari siyang maglagay ng marka ng kaluluwa, kahit mamatay ay maaaring mabuhay muli. Nag-isip si Lin Moyo, sinabi pa rin ang nasa isip niya. Si Mu Chenchen ay halos masira na ang ulo sa Kai Iling.
Hindi tulad ni Ate Iwo, may kakayahan siyang ilayo ang mga kapatid na babae sa lugar na ito kaysa sa akin. Bukod dito, nailagyan na rin ako ng marka ng kaluluwa. Kung mamamatay ako, maaari rin akong mabuhay muli. Hindi inaasahan ni Lin Moyo na si Mu Chen ay nailagyan na rin ng marka ng kaluluwa. Ang paglalagay ng marka ng kaluluwa ay nangangailangan din ng malaking halaga, hindi lahat ay maaaring basta na lamang makatanggap ng ganitong pagtrato. Sa mga malalaking pamilya, ang mga maaaring may lagyan ng marka ng kaluluwa ay iilan lamang sa pinakamahuhusay. Ipinaliwanag ni Mu Chen, mula pagkabata, kasama ko nang lumaki si Ate Iwo. Ang marka ng kaluluwa ay si Ate Iwo rin ang naglagay para sa akin. Naintindihan na ni Lin Moyo. Si Mu Chen ay hindi lamang simple, kundi napakabait din, isang mabuting babae. Biglang naisip ni Lin Moyo ang isang posibilidad. Sa tingin mo, magtatayo sila ng lapida para sa'yo? Walang pag-aalinlangang sumagot si Mu Chen, tiyak. Tiyak na gagawin iyon ni Ate Iwo. Naramdaman ni Lin Moyo na baka may kakaibang hilig ang babaeng si Jialan Yiwo sa pagtatayo ng mga lapida. Hindi talaga siya dapat naging kabalyero, mas bagay siyang maging tagapag-alaga ng puntod. Roar! Isang malakas na ungol ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Sa harapan, lumitaw ang isang malaking boss ng gabi. Trabaho na. Nakita na ni Lin Moyo ang boss na iyon, isang matandang tigreng boss na puno ng kaliskis ang katawan, ang buntot nito ay puno ng mga tinik na nakaturo pabaliktad. Umungol ito sa mga kalansay, nanindig ang lahat ng balahibo sa katawan nito. Bawat nakatayong balahibo ay parang isang palaso. Ang taas nito ay mahigit 6 na metro, at ang haba ay lumalampas pa sa 15 metro. Isang ganap na katumbas na dambuhalang halimaw. Siyempre, hindi ito maihahambing sa uri ng boss na antas mundo tulad ng Diyos na dragon ng lupa. Gayon din, ang lakas sa pakikipaglaban ay hindi nakadepende sa laki ng katawan. Tila naramdaman nito ang lakas ng mga kalansay, hindi ito agad na umatake. Makikita na nag-iingat ito. Kung may panganib, maaari pa itong tumakas. Matapos lumampas sa level 6 na po, ang mga boss ay nagkakaroon din ng kaunting talino. Maraming tao ang naniniwala na ang level 6 na pong ay isang hangganan, ngunit para kay Lin Moyo, ang level 6 na pong ay isang yugto ng pagpapatuloy. Ang attribute sa yugtong ito ay tumataas ng mabilis. Ang mga boss ay nagiging malakas upang mas makaangkop sa lakas ng level 70 sa hinaharap. Isang banayad na hangin ang umihip. Dinala na ng teknik sa pagmamanman ng impormasyon nito. Tigreng may bal-araw na bakal sa larangan ng digmaan uri, pinunong halimaw level, 64 na lakas, 160,000 licks, 140,000 espirito, 40,000 katatagan, 160,000 mga kakayahan, sigaw ng bagyo, pagsalpok ng bal-araw na bakal mga katangian, 50% pagbawas sa pinsalang elemento, 50% pagbawas sa pisikal na pinsala. Sinulyapan ni Lin Moyo. Ang kabuuang attributes ay umabot sa 500,000. Ito ang anyo ng boss sa pangunahing lugar. Ang pinsalang elemento at pisikal na pinsala ay sabay na nababawasan. Idagdag pa ang likas na lakas ng buhay ng boss, maituturing na malakas. Hindi bababasa, kung makakaharap nito ang Diyos na dragon ng lupa, mahirap sabihin kung sino ang mamamatay. Sa unang pagkakataon na makaharap ni Mu Chen ang ganito kalakas na boss, hindi niya napigil ang magtanong, kaya ba nating labanan to? Tiningnan ni Lin Moyo ang kanyang medyo takot na anyo. Kung hindi natin kaya, anong gagawin? Walang anumang pag-aalinlangan si Mu Chen. Kung hindi natin kaya, aakitin ko siya, tumakbo ka? Ang taong ito ay talagang hindi pinapahalagahan ang sarili niyang buhay. Kung hindi mo alam, iisipin mong may kakayahan siyang mabuhay muli. Tumawa si Lin Moyo. Hindi na kailangan. Ihanda mo na ang iyong teknik sa pagkolekta. Isang kumpas ng isip, sumugod na ang hukbo ng mga patay. Isang hukbo ng mga patay na may 300 kalansay na mandirigmang berserker ang nanguna, ang mga kalansay na banal na mamamana sa gitna, at ang mga kalansay na mago sa hulihan. Kasabay ng pagkilos ng hukbo ng mga patay, kumilos na rin ang tigreng may bal-araw na bakal. Bagaman nag-iingat, dahil sa sariling dangal, hindi pinahihintulutan ng boss na tumakbo ito nang hindi pa lumalaban. Kahit gusto nitong tumakas, kailangan muna nitong lumaban. Naglabas ng nakabibinging ungol ang tigreng may bal-araw na bakal, tumalon ng mataas, sumugod sa mga kalansay na mandirigmang berserker. Nasa himpapawid pa lamang ito, sunod-sunod na elementong pagsabog ang sumabog sa katawan nito.
Kasunod nito, ang makakapal na matatalim na palaso ng mga banal na mamamana ay bumagsak mula sa langit, tumusok sa katawan nito. Ang buong katawan ng tigreng may bal-araw na bakal ay nababalutan ng makapal at matibay na baluti. Ang matatalim na palaso na tumama rito ay naglabas ng makakapal at malalakas na tunog. Bilang isang boss na may napakalakas na depensa, sa estado na hindi tinatamaan ng sumpa, bagaman sapat ang atake ng mga kalansay na mago at kalansay na banal na mamamana para makapinsala rito, hindi gaanong kalaki ang pinsala. Isang kislap ng apoy, lumitaw ang apoy na necromancer sa tabi ni Lin Moyu. Sa isang iglap, sa ilalim ng mga paa ng lahat ng miyembro ng hukbo ng mga patay, ay lumitaw ang nagngangalit na apoy. Sa katawan ng tigreng may bal-araw na bakal, agad na umusbong ang matinding init na apoy. Aura ng nagngangalit na apoy, pinatibay. Ang aura ng nagngangalit na apoy sa katawan ng lahat ng miyembro ng hukbo ng mga patay ay nagdudulot ng pinsalang apoy sa lahat ng kaaway sa loob ng 1,000 metrong sakop. Ang lakas ng pinsala ay nakabatay sa level ng kakayahan at attributes ng necromancer. Ngayon, ang target sa loob ng sakop ay siya lamang, kaya ang target ng atake ng aura ng nagngangalit na apoy ay nakatuon lahat sa kanya. Naglabas ng isang matinis na ungol ang tigreng may bal-araw na bakal, nasusunog na parang tuyong kahoy. Nang lumitaw ang apoy na necromancer, nagningning ang mga mata ni Mu Chen, nakatitig sa apoy na necromancer. Wow, ang cute naman. Alam na ni Lin Moyu na mangyayari ito, tumawa siya ng malakas, hindi na sumagot. Pinagmasdan niya ang reaksyon ng tigreng may bal-araw na bakal. Bihira siyang magkaroon ng ganito kagandang pang-eksperimento, paano ito basta nalang palalampasin ni Lin Moyu. Pinagmasdan niya ng ilang sandali, natuklasan niya na ang baluti ng tigreng may bal-araw na bakal ay napipinsala pa rin sa ilalim ng pagkasunog ng apoy. Mukhang may epekto, subukan natin ito. Isang malamig na hangin ang umihip, biglang bumaba ng husto ang temperatura. Ang yelong necromancer, na naglalabas ng malamig na hangin sa buong katawan, ay lumitaw sa tabi ni Lin Moyu. Sa ilalim ng mga paa ng mga kalansay, kasabay na lumitaw ang isang asul na bilog na liwanag aura ng yelo. Ang aura ng yelo ay pinatibay sa katawan ng lahat ng miyembro ng hukbo ng mga patay, nagdudulot ng epekto ng pagyayelo sa lahat ng kaaway sa loob ng 1,000 metrong sakop. Ang epekto ng pagyayelo ay nakabatay sa level ng kakayahan at attributes ng necromancer. Ang asul na aura ng yelo at ang pulang-pula na aura ng nagngangalit na apoy ay naghalo, napakaganda tingnan. Ang tigreng may bal-araw na bakal na orihinal na nasusunog ng apoy sa buong katawan ay biglang nabalot ng malamig na yelo, lalo na sa 4 na paa nito, mas makapal pa ang yelo, na parang gusto na itong tuluyang i-freeze. Dahan-dahan itong nahulog sa estado ng pagiging nagyayelo. Kasunod nito, bigla itong umungol, nagliwanag ang buong katawan, inactivate ang isang kakayahan. Ang yelo sa katawan nito ay agad ding nabasag. Kakayahang sigaw ng bagyo. Isang malamig na hangin na tumatagos sa buto ang umihip, pinasabog ang yelo. Ngunit, may malamig pa ring hangin na bumabalot sa katawan nito. Tinangay ng malakas na hangin ang mga pira-pirasong yelo, ngunit hindi nito naitulak paatras ang mga kalansay na mandirigmang berserker. Ang mga kalansay na mandirigmang berserker ay hindi umatras kahit isang hakbang, patuloy pa ring pumapalibot dito, patuloy na umaatake. Bagaman hindi ito nagyelo, bumagal ng husto ang bilis nito. Napansin ni Lin Moyu na hindi bababa sa 2 o 3 beses itong bumagal. Sa ilalim ng pag-atake ng mga kalansay na mandirigma, mas lalo pa itong mukhang mahina. Bagaman walang epekto sa pag-atake ang aura ng yelo, mayroon itong kakayahang katumbas ng sumpa. At saka, tila hindi ito maaaring alisin, maliban kung magkakaroon ng kakayahang estado ng immunity tulad niya. Nang lumitaw ang yelong necromancer, muling sumigaw ng matinis si Mu Chen. Ang cute din ito, hindi pa rin siya pinansin ni Lin Moyu. Hindi masama ang epekto. Mayroon pa, ang kidlat na necromancer, kasabay ng malakas na tunog ng kidlat at kislap ng kuryente, ay lumitaw bilang tugon. Ang aura ng kidlat ay lumitaw sa ilalim ng mga paa ng mga kalansay. Sa isang iglap, parang umugang ang kulog, hindi mabilang na kidlat mula sa himpapawid ang sunod-sunod na bumagsak, na parang nagagalit na Diyos ng kidlat. Halos daan-daang kidlat ang tumama sa tigreng may bal-araw na bakal sa isang iglap lamang. Umungol ang tigreng may bal-araw na bakal. Muli nitong inactivate ang isang kakayahang pagsalpok ng bal-araw na bakal. Ang baluti sa katawan nito ay biglang sumabog, naging isang aipo-aipo ng bal-araw na bakal na umuugong sa labas ng katawan.
Hindi maliit ang lakas ng kakayahang ito, napakalaki ng puwersa ng pagtama. Ang malakas na puwersa ay nagtulak paatras sa pangkat ng mga kalansay na mandirigmang berserker na papalapit. Kahit ang mga kalansay na mandirigmang berserker na tumalon na sa katawan nito ay napatalsik. Sa isang sulyap, tila biglang lumaki ng ilang beses ang katawan nito. Ang aipo-aipo ng bal-araw na bakal ay hindi lamang nagpatalsik at nagtulak paatras sa mga kalansay na mandirigmang berserker, kundi parang isang matibay na baluti rin na hamarang sa elementong pagsabog, hamarang sa mga palaso ng mga banal na mamamana. Kahit ang bilog na liwanag ng atake ng apoy na necromancer at kidlat na necromancer ay naharangan sa labas. Maganda ang kakayahang ito. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang atake. Mahinang komento ni Lin Moyo. Matapos isagawa ng tigreng may bal-araw na bakal ang kakayahan, napakaangas nito, at patuloy pa itong umuungol. Habang hinihintay ni Lin Moyo ang susunod nitong kilos, isang segundo ang lumipas, umungol ito, tumalikod, at tumakas. Lubhang nagulat si Mu Chen. Tinakbuhan tayo. Sumimangot si Lin Moyo. Natakot ang isang ito. Nasayang ang inaasahan ko. Ang isang ito, isinagawa lang ang kakayahan para tumakas. Tutal, boss ito. Level 6 na po. Bakit ganito katakat? Ngunit, pinatunayan din ito na ang kalaban ay talagang may kaunting talino, hindi bababa sa likas na ugali para mabuhay. Tinitigan ni Mu Chen ang tigreng may bal-araw na bakal na tumatakas papalayo, nagtanong, hahabulin ba natin? Hindi yan makakatakas. Kakasabi pa lamang ni Lin Moyo, isang malakas na hangin mula sa kawalan ang umihip. Ang buong katawan ng bagyong necromancer, na nababalutan ng elementong hangin, ay lumitaw bilang tugon. Ang bilis ng hukbo ng mga patay ay biglang tumaas ng husto, hindi bababa sa 3 beses ang itinaas. Ang bilis bawat segundo ay lumampas sa 1,000 metro, mas mabilis pa kaysa sa pakpak ng mga patay na kidlat. Sa loob lamang ng ilang segundo, nahabol na nito ang tigreng may bal-araw na bakal, muling pinalibutan ito. Pinanatili ng tigreng may bal-araw na bakal ang kakayahan nito, malakas na sumugod, nais muling makalusot sa pagkubkob ng mga kalansay. Ang mga bal-araw na bakal ay umikot ng umikot, muling itinulak paatras ang mga kalansay na mandirigmang berserker, pilit na gumawa ng isang butas. Ang pag-asa ay nasa harapan na. Bigla, nanigas ang buong katawan nito, hindi makagalaw. Kasabay nito, ginalot ng pinong mga buto ang katawan nito. Kakayahang piitan ng mga buto. Ang piitan ng mga buto ay nag-activate ng epekto ng pagkaparalisa, na parang spell na tumitigil sa paggalaw, mahigpit na idinikit ang tigreng may bal-araw na bakal sa larangan ng digmaan. Ang kakayahan nito ay kasabay ding naantala. Sa ilalim ng medyo takot nitong tingin, itinaas ng mga kalansay na mandirigmang berserker ang kanilang mga martilyo at sumugod. Nakakabinging ingay. Ang sumpa ay bumagsak bilang tugon. Tiningnan ni Lin Moyo si Mu Chen, mahinang sinabi, magsindi ka na ng paputok. Naaalala pa ni Lin Moyo na noong nakaraang pumasok siya sa pangunahing lugar, puro ahas na pagong sa larangan ng digmaan, level 64, ang kanyang nakaharap. Ang kalaban naman ang hindi tumakbo, siya ang tumakbo. Ngunit sa pagkakataong ito, ganap na iba. Kahit isang hukbo ng mga patay lamang ang kanyang ginamit, sapat na iyon para lipulin ang tigreng may bal-araw na bakal, level 64. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangang gamitin ni Mu Chen ang anumang likas na talino sa pakikipaglaban. Napakadali niyang lumapit sa harap ng tigreng may bal-araw na bakal para magsindi ng paputok. Ang tigreng may bal-araw na bakal ay nakatali na ng piitan ng mga buto. Maliban sa mga mata nito, wala nang iba pang gumagalaw. Sa ilalim ng paputok, sa mga martilyo ng mga kalansay na mandirigma, kumikinang ang pulang liwanag. Daan-daang martilyo ang sunod-sunod na bumagsak. Kasabay ng isang ungol, bumagsak ang tigreng may bal-araw na bakal. Pinatay ang tigreng may bal-araw na bakal. Karanasan dagdag 1,920,000 nakuha, sibat na bal-araw na bakal. Sa pamamagitan ng teknik sa pagkolekta, nakuha, sibat na bal-araw na bakal. Sibat na bal-araw na bakal, eksklusibo para sa manlalaban, sandatang antas platinum. Kabuoang attributes dagdag 2800, pagtaas ng pinsala ng mga kakayahan ng uri ng manlalaban dagdag 90%. Karagdagang kakayahan, pagwawalis sa libu-libong hukbo inaatake ang lahat ng kaaway sa loob ng 5 metro, may tiyak na tsansang magdulot ng pagkatuliro. Cooldown, 3 minuto. Sibat na bal-araw na bakal, eksklusibo para sa manlalaban, sandatang antas platinum.
Kabuoang attributes dagdag 2800, pagtaas ng pinsala ng mga kakayahan ng uri ng manlalaban dagdag 90%. Kung gagamit ng teknik sa pagkolekta, makakakuha ng isa pang sibat na bal-araw na bakal. Ngunit, katulad ng dati, ang sandatang nakuha sa pamamagitan ng teknik sa pagkolekta ay hindi magkakaroon ng kakayahan. Ang ganitong uri ng sandata ay maaari lamang ibenta sa lugar ng kalakalan, at ang presyo ay hindi rin gaanong kataas. Tahimik na tinanggal ni Lin Moyu ang mga elementong necromancer. Sa labanan, pinatunayan ng mga elementong necromancer ang kanilang praktikal na gamit. Kahit sa pinsala, kontrol, o paghabol, napakaganda ng epekto. Kung sa hinaharap ay tataas pa ang level ng kakayahan, at makakahanap pa ng mas magagandang elementong materyales, mas lalo pang lalakas ang mga elementong necromancer. Habang tinatanggal ni Lin Moyu ang mga elementong necromancer, hindi napigilan ni Mu Chenchen na magpakita ng pagkadismaya sa kanyang mukha. Ito rin ba ang mga ipinatawag mo? Bahagyang tumango si Lin Moyu. Oo. Oh, sabi ni Mu Chenchen. Akala ko kung anong alagang hayop. Kung alagang hayop lang, maganda sana. Gusto ko ring mag-alaga ng ilang ganyan. Wala siyang pakialam sa gamit ng elementong necromancer, mas pinahahalagahan pa niya ang hitsura nito. Ang pananaw ng 2 taong ito ay ganap na magkaiba. Hindi na gaanong nagpaliwanag. Si Lin Moyu, nagpatuloy na lamang sila sa pagpunta. Ang pangunahing lugar ay napakalaki. Sa itaas na espasyo ng walang hanggang larangan ng digmaan, ang pangunahing lugar ang sumasakop sa pinakamalawak na area. Ang pagpunta sa sentro nito ay nangangailangan ng maraming oras. Sa proseso ng pag-usad, paminsan-minsan ay may mga lumilipad na halimaw na dumadaan sa himpapawid. Makikita nila si Lin Moyu at ang kanyang hukbo ng mga patay sa lupa, pagkatapos ay bababa. Ngunit karaniwan, hindi pa man sila nakakalapit kay Lin Moyu, inaatake na sila at pinapatay ng hukbo ng mga patay. Sa pagkakataong ito, mas mabilis ng husto ang pag-usad ni Lin Moyu kaysa dati. Bawat araw, halos mahigit 1,000 kilometro ang kanyang nauusad. Mukhang namamasyal lamang, ngunit sa totoo lang ay napakabilis nilang maglakad. Lahat ng halimaw sa daan ay nalilinis ng husto. 5 araw ng sunod-sunod na hindi nakakaharap ng sinaunang ibon ng kaguluhan. Sa halip, maraming beses na nakaharap ng mga ordinaryong boss. Walang eksepsyon, lahat ay bumagsak sa harap ng hukbo ng mga patay. Ngayon, nasuri na ni Lin Moyu ang tagal ng kontrol ng piitan ng mga buto. Ang piitan ng mga buto, level 50, ang tagal ng pananatili ay 50 segundo. Matapos ang pagtaas, umabot na ito sa 3,000 segundo. Ngunit kapag kinokontrol ang mga boss na nasa level 63 o 64, kahit isa lamang ang kinokontrol, ang tagal ng kontrol ay mabilis na umiikli hanggang 30 segundo. Ang pag-ikli ng tagal ng kontrol ay halos 100 beses. Kung makaharap ng boss na antas Panginoon o boss na antas mundo, natural na mas lalo pang bababa ang tagal ng kontrol. Ngunit kahit ganoon, sapat na iyon. Huwag nang sabihin ng 30 segundo, kahit 3 segundo lamang ay sapat na para makagawa ng nakakatakot na pinsala. Habang palalim ng palalim sila sa pangunahing lugar, ang lupa ay kasabay ding nagbabago. Ang lupa sa pangunahing lugar ay parang pinakinis, katulad ng salamin, maaaring makita ang sarili. Sa bandang huli, lalo pa itong kumikinis, at nagsisimula pang ang maging transparent. 5 araw ang lumipas, sina Lin Moyu at Mu Chenchen ay nakapasok na sa ibang lugar. Ang lupa sa lugar na ito ay nasa kalahating transparent na estado, makikita sa ilalim ng lupa ang apoy na nasusunog. Ang mainit na hangin ay tumatagos sa buong lupa. Sa sandaling makita ni Lin Moyu ang apoy, bumulong siya, sa wakas, dumating na. Medyo hindi naintindihan ni Mu Chenchen. Anong dumating? Nagtanong si Lin Moyu, naaalala mo pa ba ang sinaunang ibon ng kaguluhan na iyon? Nag-isip ng sandali si Mu Chenchen, biglang nagbago ang ekspresyon sa kanyang maliit na mukha, pilit na umiling. Naaalala, noong nakaraan, ikaw ang pinatay nito. Nagtayo pa kami ng lapida para sa'yo. Tinitigan siya ni Lin Moyu. Una, hindi ako napatay. Pangalawa, huwag mo nang banggitin pa ang tungkol sa lapida. Sabi ni Mu Chenchen. Ngunit sa tingin pa lang sa kanyang anyo, alam nang pumayag lang siya. Kung magbabago ba ng isip o hindi, mahirap sabihin. Wala nang pakialam si Lin Moyu sa kanya. Ngayon, marahil ay pumapasok na tayo sa teritoryo nito. Anumang oras ay maaaring dumating ito. Kailangan nating mag-ingat. Biglang itinuro ni Mu Chenchen ang kalangitan. Tingnan mo, iyon ba yun?
Tumingala si Lin Moyo. Nakita niya ang isang itim na bola ng apoy. Ang bola ng apoy ay parang isang nakakasilaw na araw, lumulutang sa himpapawid, at mabilis pang lumalaki. Ang sinaunang ibon ng kaguluhan, sa gitna ng bola ng apoy, ay lumilipad patungo sa kanila. Banggitin si Cao Cao, darating si Cao Cao. Tumango si Lin Moyo. Tama, siya nga. Pagkasabi nito, agad niyang isinuot ang bal-araw ng buto para sa sarili niya at kay Mu Chen. Sunod-sunod na lumabas ang mga pangkat ng hukbo ng mga patay. Ang general na necromancer ay nagbigay ng estado sa lahat ng kalansay. Ang maningning na aura ay umabot sa langit. Halos handa na si Lin Moyo para sa labanan sa isang iglap lamang. Ang impresyong iniwan ng sinaunang ibon ng kaguluhan kay Lin Moyo ay napakalalim. Kahit na ngayon ay malaki na ang itinaas ng kanyang lakas, hindi pa rin ito maaaring maliitin ni Lin Moyo. Sa loob lamang ng 2 segundong ito, hinawi na ng sinaunang ibon ng kaguluhan ang kalangitan, mabilis na lumapit. Napakabilis, tinansya ni Lin Moyo, ang bilis nito ay lumampas sa 1,000 metro bawat segundo, mas mabilis pa ng husto kaysa sa kanyang pakpak ng mga patay na kidlat. Kung hindi niya ito kayang labanan at nais nitong tumakas, hindi niya ito mahahabol. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para hindi ito makatakas. Habang nag-iisip ng taktika si Lin Moyo, narinig niya ang boses ni Mu Chen sa kanyang tainga. Mukhang medyo nakakatakot siya. Kailangan mong mag-ingat. Kung may panganib, tumakas ka na lang mag-isa, hindi mo na kailangang alalahanin ako. Iniisip pa rin ni Mu Chen si Lin Moyo. Naramdaman ni Lin Moyo na kakaiba, tiningnan niya ito ng kaunti. Ang batang ito ay talagang hindi takot mamatay. Mayroon ng plano si Lin Moyo sa kanyang isipan. Humanap ka ng tamang pagkakataon, magsindi ka na ng paputok. Kung hindi mo masindihan, ayos lang. Ang kaligtasan ang pinakamahalaga. Bahagyang tumango si Mu Chen. Alam ko na, lumipad na ito. Ipinagaspas nito ang 2 pakpak, sunod-sunod na itim na apoy ang bumagsak mula sa langit. Ang kalangitan sa loob ng 1,000 metrong sakop ay agad na binagsakan ng makakapal na ulan ng apoy. Ang mga general na necromancer ay bumuo ng isang bilog, pinoprotektahan si Mu Chen. Ang mga general na necromancer ay may malakas na katatagan, at maaari pa silang magpagaling sa sarili, sila ay mataas na antas na kalasag na laman. Ang kakayahang pakpak ng mga patay na kidlat, kasabay ng isang kislap ng kidlat, sa likuran ni Lin Moyo ay lumitaw ang isang pares ng pakpak na gawa sa puting buto. Sa mga pakpak, may kumikislap na kuryente. 1 segundo ang lumipas, ipinagaspas ni Lin Moyo ang 2 pakpak. Sinalubong ang ulan ng apoy, sumugod paitaas sa kalangitan. Ang buong hukbo ng mga patay, 27,000 kalansay, ay sumunod kay Lin Moyo, sabay-sabay na lumipad paitaas. Sa likuran ng mga kalansay ay walang tumubong pakpak. Sa pamamagitan ng espesyal na epekto ng koneksyon ng pakpak ng mga patay na kidlat, naapektuhan sila nito, kaya nagkaroon sila ng kakayahang lumipad. Sa gitna ng ulan ng apoy na bumabagsak mula sa langit, ang hukbo ng mga patay ay lumipad paitaas. Ang tanawin ay napaka-engrande. Mukhang naaalala pa ng sinaunang ibon ng kaguluhan si Lin Moyo. Sa sandaling makita nito si Lin Moyo, naglabas ito ng isang matinis na huni ng ibon. Mas lalong marahas na ipinagaspas nito ang 2 pakpak, mas lalo pang dumami ang apoy. Matagal na tayong hindi nagkita, mahinang sabi ni Lin Moyo, nagpakawala ng isang sinag ng teknik sa pagmamanman. Sinaunang ibon ng kaguluhan uri, boss na antas Panginoon level, 67 lakas, 300,000 licks, 150,000 espiritu, 200,000 mga kakayahan, pagbuga ng apoy, pagsabog ng apoy mga katangian, immunity sa pinsalang elementong apoy, 60% pagbawas sa pinsalang elemento, 60% pagbawas sa pisikal na pinsala, matalas na pangil sa bibig, binabalewala ang depensa. Ang attributes na umabot sa 800,000 ay nagsasabi ng lakas nito. Ang apoy mula sa bibig nito ay sumabog, tumama sa mga kalansay. May mga kalansay na napatalsik ng malakas na puwersa ng pagtama, ngunit sa isang iglap lamang ay nag-stabilize na sila at nagpatuloy sa pagsugod. Ang puting liwanag ay kumikislap sa katawan ng mga kalansay, ang mga sugat nila ay agad na gumaling. Kung noon pa, ang atake ng bolang apoy na ito ay maaaring pumatay ng maraming kalansay. Ngunit ngayon, maaari lamang itong makapinsala, at hindi pa gaanong kalubha ang pinsala. Ang hukbo ng mga patay, na parang naghahati ng kawayan, ay sumugod sa gitna ng mga bolang apoy na bumabagsak mula sa langit, papalapit sa harap ng sinaunang ibon ng kaguluhan.
Ang buong katawan ng sinaunang ibon ng kaguluhan ay nababalutan ng itim na apoy. Hanggat lumalapit, mapipinsala. Sa ilalim ng utos ni Lin Moyu, ang mga kalansay na mandirigmang berserker ay binalewala ang pinsala mula sa mga bolang apoy, binalewala ang nagngangalit na apoy na nasusunog sa kanilang katawan, sabay-sabay na sumampas sa katawan nito, malakas na hamampas ng martilyo. Kasabay nito, itinuro ni Lin Moyu ang kanyang daliri kakayahang sumpa ng kahinaan. Sa sandaling ito, ganap na sumiklab ang malakihang labanan. Ang matingkad na pulang sumpa at ang itim na apoy ng sinaunang ibon ng kaguluhan ay bumuo ng isang malinaw na kontrast. Isang maliit na espada na may kasamang matingkad na pulang kadena ang lumitaw sa itaas ng ulo ng sinaunang ibon ng kaguluhan. Agad na bumagal ang bilis ng sinaunang ibon ng kaguluhan. Kahit gaano pa ito kalakas, naapektuhan pa rin ito ng sumpa. Ngunit, napansin ni Lin Moyu na ang sumpa ay mabilis na natutunaw sa gitna ng nagngangalit na itim na apoy. Tila ganito rin noon. Ang itim na apoy nito ay may kakayahang tunawin ang sumpa. Ngunit ang sumpa, sa pinakamaganda, ay simula pa lamang. Kasabay ng pagkabisa ng sumpa, ang mga kalansay na mago at kalansay na banal na mamamana ay pumwesto na, sunod-sunod na umatake. Bumuo sila ng isang bilog, pinalibutan ang sinaunang ibon ng kaguluhan may mataas, may mababa, may malayo, may malapit sunod-sunod na pinalibutan ang sinaunang ibon ng kaguluhan sa lahat ng anggulo, sa lahat ng direksyon. Kasabay nito, kumalat sila ng sapat para maiwasan ang malawakang atake ng sinaunang ibon ng kaguluhan. Sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang tumama sa katawan ng sinaunang ibon ng kaguluhan. Ang matatalim na palaso ng mga banal na mamamana, sa isang iglap, ay ginawa itong parang tusukan ng karayom. Ang sumpa ay nagpakita ng malakas na epekto, na nagpahintulot sa atake ng mga kalansay na mago at banal na mamamana na mabasag ang depensa ng sinaunang ibon ng kaguluhan. Ang mga elementong necromancer ay sunod-sunod na lumitaw. Sunod-sunod na mga daloy ng liwanag ang kasabay na lumitaw sa ilalim ng mga paa ng mga kalansay. Sa pagkakataong ito, maliban sa apoy na necromancer at liwanag na necromancer, lahat ng iba pang elementong necromancer ay lumitaw. Ang aura ng yelo ay nagpahinto ng sandali sa itim na apoy sa katawan ng sinaunang ibon ng kaguluhan. Isang malamig na yelo ang bumalat sa katawan nito, ngunit wala pang kalahating segundo itong tumagal, natunaw na ito ng itim na apoy. Gayunpaman, ang epekto ng aura ay nagpapatuloy. Ang yelo ay patuloy na lumilitaw at pagkatapos ay patuloy na natutunaw. Ang aura ng bagyo ay nagpabilis sa mga kalansay. Ang aura ng lupa ay nagpataas ng husto sa depensa ng mga kalansay. Ang makakapal na kidlat mula sa langit ay bumagsak. Mahigit 10,000 kidlat ang bumagsak sa sinaunang ibon ng kaguluhan, sumabog ito hanggang sa sumigaw ito ng walang tigil. Malakas nitong ipinagaspas ang mga pakpak, nagbuga ng mabangis na apoy mula sa bibig nito, bumalat sa malawak na kalangitan. Kakayahang pagbuga ng apoy, ang mga kalansay sa katawan nito ay sabay-sabay na nagliyab. Ngunit ang mga kalansay ay hindi umatras kahit kalahating hakbang, nanatiling matatag. Ang mga pagsabog, ang mga huni ng ibon, umalingaw-ngaw. Sa himpapawid, lumitaw ang malalaking bola ng apoy, pagkatapos ay sunod-sunod na sumabog. Kakayahang pagsabog ng apoy, sabay na isinagawa ng sinaunang ibon ng kaguluhan ang dalawang kakayahang ito, ngunit wala pa rin itong magawa sa hukbo ng mga patay. Ang apoy na minsang nagdulot ng malaking pinsala kay Lin Moyu, ang pinsalang idinudulot nito sa mga kalansay ngayon ay ganoon na lamang. Ang lakas ni Lin Moyu ay mas malakas na ng husto kaysa dati. Ang hukbo ng mga patay, kahit ang hamin ng Panginoong Demonyo ay kaya nitong patayin ng harapan. Isang boss na antas Panginoon lamang, tila hindi na dapat alalahanin. Mukhang ang dapat pag-ingatan ay ang talento nito, mahinang naramdaman ni Lin Moyu. Sa kasalukuyan, mukhang hindi na dapat alalahanin ang sinaunang ibon ng kaguluhan. Kailangan lamang pag-ingatan ang talento nito. Ngayon, malinaw na kay Lin Moyu kung bakit hindi masuri ng teknik sa pagmamanman ang kakayahang nirvana ng sinaunang ibon ng kaguluhan. Ito ay hindi pala kakayahan, kundi talento ng sinaunang ibon ng kaguluhan, kaya hindi ito masuri ng teknik sa pagmamanman. Sa kasalukuyan, hindi na dapat alalahanin ang labanan. Patuloy na isinasagawa ng sinaunang ibon ng kaguluhan ang mga kakayahan nito. Ang kalangitan, ang lupa, ay puno ng apoy. Ang loob ng 1,000 metrong sakop ay naging isang dagat ng apoy. Ngunit gaano man ito magpumiglas at lumaban, walang nangyari. Ang mga kalansay na mandirigma ay nakakapit na sa katawan nito. Ang mga martilyo, na nagliliwanag ng pula, ay sunod-sunod na humahampas.
Sa ilalim ng opensibang parang bagyo ng mga kalansay, sa loob lamang ng 1 minuto, malubha nang nasugatan ang katawan ng sinaunang ibon ng kaguluhan. Hindi rin ginamit ni Lin Moyo ang piitan ng mga buto. Hindi pa ito ang tamang oras. Naghihintay na gamitin ng sinaunang ibon ng kaguluhan ang talento nito. Totoo nga, makalipas ang ilang dosenang segundo pa, lahat ng apoy ay sabay-sabay na umatras, naglaho. Isang nakakatakot na enerhiya ang sumambulat. Sa himpapawid, lumitaw ang isang dambuhalang bilog na bola ng apoy, isang itim na bolang apoy na may diametrong mahigit 1,000 metro. Ang bola ng apoy ay nagngangalit, napakainit ng temperatura. Ang mga kalansay na mandirigmang berserker na orihinal na sumusugod sa katawan ng sinaunang ibon ng kaguluhan ay sunod-sunod na napatalsik. Na-activate ang talentong nirvana ng sinaunang ibon ng kaguluhan. Ang bola ng apoy ay nanatili sa himpapawid ng ilang segundo, pagkatapos ay agad na bumagsak sa lupa. Hindi alam kung sinadya o nagkataon, ang direksyon ay eksaktong nasa kinaroroonan ni Mu Chenchen. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lin Moyo. Agad siyang lumipad pababa, sinunggaban si Mu Chenchen, hinayla ito papalayo. Kasabay nito, lahat ng miyembro ng hukbo ng mga patay ay lumipad din paitaas. Boom! Sa gitna ng malakas na pagsabog at huni ng ibon, isang ulap na hugis kabute ang umangat mula sa lupa. Isang malakas na shockwave ang sumambulat sa paligid. Ang mga kalansay na hindi sapat ang layo ay napatalsik. Sa sandaling ito, si Lin Moyo ay mahigit 2,000 metro na ang layo mula sa pagsabog, ngunit tinamaan pa rin siya ng malakas na shockwave. Ang bal-araw ng buto ay nagliwanag ng husto, hinaranggan ang lahat ng atake. Batay sa ingay ng bal-araw ng buto, matatansya ni Lin Moyo kung gaano kalakas ang pagsabog na ito. Ang talentong nirvana ay hindi lamang nagpapahintulot sa sinaunang ibon ng kaguluhan na mabuhay muli, kundi may kakayahan din itong makipagpalitan ng buhay sa kaaway. Mabuti na lang at nakita na ito ni Lin Moyo ng isang beses, kaya handa na siya mula pa sa simula. Marahil ay kayang tiisin ng hukbo ng mga patay, ngunit si Mu Chenchen ay tiyak na mamamatay. Ang bal-araw ng buto, nakatumbas ng 300,000 na depensa ng katatagan, ay hindi kayang harangan ng isang ataking ito. Nang mawala ang pagsabog, isang malaking butas na may diametrong mahigit 1,000 metro ang lumitaw sa lupa. Ang nagngangalit na apoy ay nasusunog. Sinaunang ibon ng kaguluhan, Boss na Antas Panginoon, Level 67. Estado, nasa nirvana, muling nabubuhay. Sa kasalukuyan ay nasa estado ng pagiging walang talo. Katulad ng dati, ang sagot na ibinalik ng teknik sa pagmamanman ay eksaktong kapareho. Ngayon, maaari lamang siyang hintay ang matapos itong mabuhay muli sa nirvana. Narinig niya ang boses ni Mu Chenchen sa kanyang tainga. Maaari mo ba akong ibaba muna? Nang magsalita si Mu Chenchen, may mainit na hiningang tumama sa kanyang mukha, na nagdulot ng kaunting keti sa kanyang mukha. Noon lamang napansin ni Lin Moyo na kasalukuyan niyang karga si Mu Chenchen. At si Mu Chenchen, para hindi mahulog, ay nakayakap lamang sa kanya. Si Mu Chenchen ay medyo matangkad, kalahating ulo lamang ang mas mababa sa kanya. Ngayon, sa ganitong posisyon, napakalapit ng bibig ni Mu Chenchen sa kanya. Sa sandaling ito, ang magandang mukha ni Mu Chenchen ay namumula, mainit ang dalawang tainga nito. Ang pakiramdam sa katawan ay medyo parang sa babae. Si Lin Moyo ay isang prangkang lalaki, hindi niya naramdaman ang anumang kakaiba. Diretsyong bumaba sa lupa, ibinaba si Mu Chenchen. Pagkatapos, sinabi niya, ihanda mo na ang iyong teknik sa pagkolekta. Kapag tinawag kita mamaya, pumunta ka. Kung hindi kita sasabihan, hindi mo na kailangang kumilos. Yumuko si Mu Chenchen, bilang sagot. Sa sandaling ito, napakahiya niya. Ganoon na siya kalaki, ito ang unang pagkakataon na niyakap siya ng isang taong hindi niya kapareho ng kasarian. Ngunit kakaiba, hindi siya nakaramdam ng pagkainis, sa halip ay may kaunting lihim na saya. Muling pinalibutan ni Lin Moyo si Mu Chenchen ng mga general na necromancer, pagkatapos ay lumipad paitaas, nakatitig sa sinaunang ibon ng kaguluhan ng hindi kumukurap. Ang nagngangalit na apoy ay sinusunog ang lupa, tumagal ng mga 5 minuto. Pagkatapos, lahat ng apoy ay nagtipon sa gitna ng malaking butas. Isang malakas na aura ang sumibol mula sa gitna ng malaking butas. Kumunat ang noo ni Lin Moyo. Mukhang mas malakas pa kaysa dati. Hindi kaya ang nirvana ay hindi lamang nagbibigay ng muling pagsilang, kundi nagpapalakas din. Isang kumpas ng daliri, ang teknik sa pagmamanman ay sumugod kasabay ng tunog.